guys, niluluto pa po natin yung ating malakasang fried chicken. Ayan po, kung nakikita nyo naman, no? Ayan. Sa mga ano po pala, no, sa mga nakapag-subscribe na sa akin, maraming salamat po. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako sa inyo dahil andyan kayo para suportahan ako. Sa mga hindi naman po nakapaghantay, salamat pa rin. Nga pala, no, sa mga sa group natin na mga sinalihan, kung gusto niyo pong matuto, mag-subscribe po kayo sa aking channel dahil tuloy-tuloy po tayo sa pagtuturo sa inyo, pagbibigay ng tips lalo sa ganito. Alam nyo kasi mga kanegosyo, itong ganito pong proseso na ganyan po, oh. Yan. Kahit saan po kayo na sa isang restaurant nyo po hanapin, hindi po talaga kayo makakita ng ganitong klaseng proseso. Ayan po. Dahil sa akin lang po yan. Yan. Matagal ko pong inaral yan. Marami po akong sinayang na mga na breeding tsaka manok dito. Marami akong naubos, pero okay lang dahil yun naman ay aking napagtagumpayan, eh. Ayan po. So ngayon po ay libre ko pong ituturo sa inyo yan. Ang gagawin nyo lang po ay mag-subscribe lang po kayo sa ating channel, yun po sa Team Azares, at siyempre sa may feeds din natin na Team Azares. Mag-comment lang po kayo doon kung anong mga itatanong nyo sa akin, at yun naman po ay gagawa natin ng video kapag may oras tayo. Saka mag-share din po kayo sa feeds natin para naman mas marami tayong maturuan, maraming mas matuto. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo, no, sa pagluluto natin. Hihintayin po natin yan na makuha natin yung tamang kulay ng ating fried chicken, kasi isa rin po yun sa kailangan mapaganda natin. Kasi alam nyo guys, itong ganitong klaseng fried chicken, sinasabi nila na ano daw, sobrang naman daw yung flaky, pero alam nyo, napakaganda naman ho tingnan. Kapag ka kasi nagninegosyo ka, hindi lang kailangan sa lasa, hindi lang sa amoy. Unang-una po kasi dyan, kailangan pagandahin mo rin yung itsura, kasi yun po ang unang nakikita ng customer natin. Kapag ganda po ang itsura ng tinda mo, yan po maaakit yung customer natin. Susubok at susubok sila sa fried chicken mo. Ayan po. Itong ganitong klaseng fried chicken po is tama-tama ito sa mga baguhan pa lang, nagsisimula pa lang na tulad natin na naglalako, na hindi niya, wala pa siyang pwesto. Kasi ito kasi kapag nasa bahay ka lang, lutuin mo lang lahat. Ito kasi ang ginagawa ko dati nung nagsimula pa lang ako nito. Niluluto ko muna lahat sa bahay, tapos nilalako ko. Meron akong bike noon. Ito kasi kahit abutan to ng maghapon, pero hindi naman inaabutan ng maghapon kasi tatansyahin nyo lang naman yung dadalhin nyo, yung sakto mauubos. Tsaka yung pala, no, sa nagtatanong din kung ano ba yung mabango na nilalagay sa fried chicken, abangan nyo rin po yan kasi ituturo ko din po yan sa inyo. So sa ngayon, ito po muna yung tamang proseso muna ng pagpukot natin ng ating breeding. Ayan po. Apat na klase po yun, yung pinakita ko sa inyong breeding kanina. Mahalagang kombinasyon nga po yun para makuha nyo yung ganitong klaseng pagka-flaky. Dahil kapag isang klaseng harina lang at ordinary harina lang, hindi nyo po makukuha yung ganitong klaseng ganda ng fried chicken. Ayan po. Hintayin lang po natin na maluto yung fried chicken natin.
para mamaya makipakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ating outcome. So, malapit na po to, malapit na pong matapos. Bali ang bili ko kasi dito sa ano na to, sa isang buong hita is ano lang, 40. Oh, ayan po, malalaki ho yan yung nagawa na natin. Yan, pwede natin siya ibenta ng ano, kahit sabihin natin na 30 isa. Ayan, malalaki po yan, kaya hindi pa rin ho kayo lugi dyan. Kitang-kita po talaga yung ganda ng coating. Alam niyo kasi mga kanegosyo, no, kailangan talaga sa ganitong fried chicken maganda rin ang coating nyo. Kasi yung fried chicken kasi kahit sabihin natin na malamig na, basta malutong, ayan po ay papalagan po talaga ng customer yan. Pero kung hindi mo inayos yung pagkukoting, tapos yun, basta mo lang nilagyan ng harina, pagka lumamig na ho yan, hindi na ho malutong yan. Yung mga customer kasi tayo na hanap talaga yung malutong na fried chicken. So kung mapapansin nyo guys, no, yung nilutuan natin yan is yung planggana. Ito po kasi yung ginagamit sa pagluluto doon sa pagtitinda namin. Yan, ito po ang magandang gamitin kasi ito po ay manipis lang, mabilis na maluto yung fried chicken. Ayan po, sa mga nagsisimula dyan, yun, pwede nyong gamitin to. Mura lang po yan, nasa 160. O kung gusto nyo, tawaran nyo pa, depende sa inyo kung papayag yung nagtitinda dyan sa inyo. At saka yung ginagamit ko naman po ngayon na panluto, ano po yan, kalandi bomba po. Papaliwanag ko rin po yan sa inyo sa mga susunod natin na video kung bakit yan po ay ang ginagamit natin sa ngayon imbis na LPG. May pagkakaiba po kasi yung dalawa na yan pagdating sa pagninegosyo, lalo na sa mga nagsisimula pa lang or kahit sa yung mga matagal lang nagninegosyo. Nakikita ko kasi na yun pa rin ang ginagamit nila, no? Yung pag-fried chicken. Okay mga kanegosyo, no? Ayan po, makikita nyo medyo okay na siya, no? Medyo dilaw na siya. Pwede na po yan kasi dito malalaman nyo po pag luto na yung fried chicken nyo kapag lumutang na po siya sa mantika, yung ganyan. Kasi ibig sabihin magaan na, wala na pong tubig yung loob ng manok. Since nagmamadali po ako dahil mayroon po akong lakad, okay na po muna to. Ang mahalaga po ay ipakita ko sa inyo yung proseso ko. Ayan. Okay. Natanggalin na po natin para makita nyo po yung itsura nya kapag luto na. Ayan po. So
ilalagay natin dito sa ating papel. Tatlong piraso lang po ito guys ha. Ayan. Ngayon sa basher ko, anong masasabi mo ngayon dito sa ating outcome? Nasasabihin mo na hindi akin yon, yung mga picture na pinost ko. Ayan po. Sa mga naniniwala naman po sa akin, ayan, sundan nyo po yung ginawa ko, pero hindi pa yun ang ating pinaka final na paggawa, kasi marami pa po tayong ipopost na mga video, dahil matagal pa naman ho ang ating pagsasama-sama. Magbibigay pa po tayo ng iba-ibang tips. Sa ngayon po ipinakita ko lang po muna sa inyo yung outcome ng gawa natin. Ayan po, sobrang lutong po yan. Kahit isang restaurant po, hindi nyo po makikita yung ganyan. Okay, hanggang dyan lang po muna kasi meron po tayong lakad. Hanggang sa susunod po natin na video. Maraming salamat po. Good luck.